Ayun na nga mga katoka, magandang hapon sa ating lahat. So bali, gumagawa kami ng mga cabinet ngayon mga katoka. Ayan si Totski, si Naljun. So bali, ito yung project namin ngayon. Cabinet for today's video. So ngayon mga katoka, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magkabit ng drawer guide sa drawer. At paano nga ba ikabit ang drawer sa lalagyan ng drawer. So bali, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba namin ginagawa yung drawer. So bali ngayon mga katoka, ito yung drawer. So bali nabuo na namin yung mga drawer. So ngayon, ito yung dalawa. Okay na yan, naka-plastic na. So bali may isa pa kaming natitirang gagawin. Ayan. So ito yung box ng mga drawer mga katoka. Ayan yung box. Tapos ngayon, bali apat lang ang drawer na ilalagay natin sa box na to. So ngayon yung box na yan mga katoka is plyboard yan. Tapos ginamitan namin ng laminate. Laminate white. So bali yung mga laminate natin na puti is panloob lang. So ngayon, ang ginawa namin mga katoka, una namin ginawa is yung drawer guide. Una namin ikinabit sa drawer. So bali ito yung drawer. Tapos ngayon, ito yung drawer guide. So ngayon mga katoka, bago natin isalpak yung drawer, kailangan meron tayong kalso. So bali ang kalso namin is yung 1/4 lang na plywood. Yung mga scrap lang yan mga katoka. So kailangan ang kalso natin is sagad sa gilid, siding ng box natin. Ayan, kabilaan. Tapos ngayon, saka natin isasalpak ang drawer mga katoka. Yan. Salpak guys. Yan. So kailangan yung drawer natin, meron na siyang kabilaan na drawer guide mga katoka. Yan. Yan. Tapos ngayon, ang purpose ng 1/4 na yun mga katoka is para pag naikabit na natin to, pag naipix na natin yung drawer guide, meron siyang allowance dyan. Yan. Para hindi bumangga sa sahig. Tapos ngayon, pag nilatag na natin yung drawer, kailangan yung pwesto ng drawer guide mga katoka is itong kanto na yan mga katoka, kung mapapansin nyo. Kailangan nakapantayan dito sa karkas ng box. Luminubog no? Luminubog. Nahirap ko pa no? Yan, so pulutan mo yan. Pulutan mo yan pelang. Yan mga katoka. So bali, ito yung drawer guide natin. Kailangan pantayan dito sa karkas bago natin i-screw sa likod. Yan. Yan. So kailangan pantayan mga katoka. Okay lang lumubog konti. Tapos ngayon mga katoka, i-screw natin. Una natin i-screw dyan sa likod. So kailangan nakadikit yan sa spacing natin. Tulak mo. Yan. Yan mga katoka. Yun. Dali. So ngayon ang pagbabari na kailangan tatansyahin natin. Huwag yung masyadong sobra sa ikot para hindi malustred. Tapos ngayon doon sa kabila naman mga katoka, kailangan natin i-screw yung sa kabila. So kailangan pantay din yan sa karkas niya. Ayan. Yun. Dali. Tapos ngayon, pagkapantay na rito mga katoka, pwede na natin i-screw dun sa likod. Dali. Tapos ngayon mga katoka, pag na-screw na natin yung kabilaan, ayan, naka-screw na yan. Pasigor. Pag naka-screw na yan, tapos dito, so ang maghihigpit yan is Phillips screw na. Para hindi malustred. Yan yung mga pampinis natin, Phillips screw. Tapos ngayon, hihilahin natin tong drawer para makapag-screw tayo rito mga katoka sa dulo ng drawer guide. Yan. Kung mapapansin nyo mga katoka, merong butas dyan. Ayan. Kitang-kita naman. So, dyan tayo mag-i-screw. Yan. So, ngayon mga katoka, bago tayo mag-screw, kailangan titignan natin yung ilalim kung lapat ba sa spacing natin na 1/4. So, ayan, lapat na lapat. Sige, banat. Yun. Para yung allowance niya rito mga katoka is
parehas din doon sa kabila para hindi paling yung ating drawer. So ngayon ang sukat ng drawer guide natin mga katoka is number 18 yan. So 18 inches yung haba niyan. 0. So ngayon mga katoka, tapos na natin maikabit yung isang drawer guide. Bali ang screw niyan is 3 lang. Isa sa dulo, sa gitna, tsaka dito sa unahan. Yan. Tapos ngayon, saka natin tatanggalin yung 1/4 na spacing natin. Yan. Yan mga katoka. Yun. Tapos ngayon, ibabalik natin yung drawer. Yan. Sige nga, try. So, ganito lang yan mga katoka magbalik ng drawer. Kailangan swak na swak yung guide niya sa roller natin. Yan, pag narinig yung lumagatak na, dali na yan. So, close yan mga katoka. Slow motion. Yes! Wow! So, ganun lang mga katoka kasimplihan pagkabit ng drawer. Wow! Wow. So, ang distansya niyan is 20, 40, 60. So, bali ang opening niyan is 20-20 yan mga katoka. So, tuloy-tuloy na yan. So, bali sukat-sukat na lang tayo dyan. Ayan, so, ayan mga katoka. Tuloy-tuloy na yan. So, bali ang mangyayari is ganito rin yan lalabas mga katoka. So, ito yung i-deliver na para bukas. So, ganti lang yan mga katoka. Lalabas. So, bali ngayon mga katoka, matapos natin ikabit yung actual na pagkabit ng drawer. So, bali tinanggal natin yung pinaka-drawer niya. Natira na lang is yung drawer guide. So, bali una namin ikinakabit yung mga drawer guide muna. So, para dire-diretso ang salpak ng ating mga drawer. Yan. So, yung drawer guide natin mga katoka is may mga sukat to. Bali ang pinakamaiksi nito is 10 inches. Meron 10 inches, 12 inches, 14 inches, 16 inches, 18 inches. So bali ito yung gamit namin mga katoka, 18 inches to. Merong 20 inches, 22, 24. So bali pinakamahaba diyan mga katoka is 24 inches na. Yan. So tayo. Yan. Nasa na yung number 1? Itatry natin yung number 1. Number 1. Salpak. Ay, may naiwanan pa yaw. So, bali, nagpakabalot na yan mga katoka. So, bali, ito malalaking cabinet to. So, bubuhin namin doon na sa site kasi nga ay hirap idaan sa hagdanan. So, bali, maliit yung hagdan na ng site. Kaya, bubuhin namin yan is sa site na. Tapos yan, mga pang-brace, mga pang-pillar, mga pang-sanipa. Ayan, nandyan na yan lahat mga katoka. Magdadala na lang kami ng mga laminate, rugby,